Re-electionist Bato de la Rosa, hindi umalis sa bansa pero nasa secret place. Nilinaw ni re-electionist Senador Ronald Bato de la Rosa na hindi siya umalis ng Pilipinas at hindi rin nagtatago, kahit na may banta ng arrest warrant mula sa International Criminal Court, ICC. Sa isang phone interview na isinagawa noong Miyerkules ika-19 ng Marso taong 2025, muling iginiit ni De La Rosa na nananatili siya sa bansa at hindi tinatangkang iwasan ang mga legal na isyu na kinahaharap niya. Dito lang ako, dito lang sa Pilipinas, secret tayo. Bakit tayo, aalis, sa Pilipinas, sagot ng senador sa mga mamamahayag na nagtangkang kumalap ng impormasyon tungkol sa kanyang kasalukuyang kinaroroonan. Binanggit niya ito upang ipakita na hindi siya natatakot at nananatili siya sa bansa upang harapin ang mga isyong kinahaharap. Ang mga pahayag na ito ni De La Rosa ay sumunod sa mga unang pahayag ni ICC Assistant Counsel Attorney Cristina Conti, na nagsabi na may posibilidad na maaresto si Senador De La Rosa pati na rin si dating Philippine National Police, PNP, Chief Oscar Albayalde. Ang kanilang koneksyon sa kontrobersyal na war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit maaaring maglabas ang ICC ng arrest warrant laban sa kanila. Matapos na lumabas ang pahayag ni Attorney Conti, muling itinanggi ni De La Rosa ang anumang alingaw na siya ay nagtatago mula sa mga otoridad. Hindi ako nagtatago, nandito lang ako, aniya. Ang kanyang pahayag ay naglalayong patunayan na siya ay nananatili sa Pilipinas at hindi siya umaalis upang iwasan ang anumang legal na proseso o mga kasong kinahaharap. Samantala, kamakailan lamang ay ipinaabot ng palasyo ang kanilang pahayag na nakahanda silang makipagtulungan sa International Criminal Police Organization, Interpol, kung sakaling maglabas ng arrest warrant ang ICC laban kay De La Rosa. Ang pahayag ng palasyo ay isang indikasyon na handa silang magbigay ng suporta sa mga international legal na hakbang na maaaring ipatupad laban sa senador. Kasunod ng mga alegasyon at reklamo na may kinalaman sa kanyang papel sa digmaan kontra droga. Ang pahayag ni De La Rosa na hindi siya nagtatago ay may layuning linawin ang mga agam-agam ng publiko at mga netizens na maaaring magdulot ng maling impresyon tungkol sa kanyang katayuan. Bilang isang re-electionist, mahalaga sa kanya na ipakita ang kanyang integridad at tapang na harapin ang mga isyu ng bansa. Lalo na ang mga kaso ng human rights violations na iniuugnay sa war on drugs, habang ang kanyang mga pahayag ay isang pagtatangka na magbigay ng katiyakan sa publiko. Patuloy na tumatalakay ang mga eksperto at mamamahayag sa epekto ng kasong kinahaharap ni De La Rosa at ang posibleng mga hakbang ng ICC. Ang sitwasyong ito ay nagsilbing mitya para sa mas malalim na usapin tungkol sa accountability at transparency sa mga hakbang na ginawa ng mga opisyal ng gobyerno sa ilalim ng administrasyon ni Duterte. Sa ngayon, ang mga pagdinig at hakbang ng ICC ay patuloy na pinapalakas ang mga usapin ukol sa karapatang pantao at ang responsibilidad ng mga nakatataas na lider sa kanilang mga aksyon. Samantalang ang mga mambabatas, tulad ni De La Rosa, ay nahaharap sa mga pagsubok upang patunayan ang kanilang pagiging tapat at totoo sa kanilang tungkulin. Ang bansa ay patuloy na nagmamasid sa mga hakbang na tatahakin ng gobyerno at mga internasyonal na ahensya na may kinalaman sa mga isyong ito. Sa huli, ang mga pahayag ni De La Rosa at ng palasyo ay naglalayong mapanatili ang tiwala ng publiko at ipakita na may mga hakbang na isinasaalang-alang upang tugunan ang mga isyong legal at pampulitika na may kinalaman sa war on drugs.